May kulang pa ba sa isang Joey Marquez? Meron ka pa bang gustong makuha, ma-achieve? Oo naman. Wala kang trauma sa nakaraan? Meron, marami. Ano lang ang kaya mong aminin na kasalanan mo sa mga naging girls mo? Kung pananakit man yan, humingi tayo ng tawad. Yan hindi mo matanggap sa sarili mo, napagbintangan ka na. Pero sabi ko nga pag ikaw napagbintangan ng babae, nakit, huwag ka na makitwiran kasi hindi ka mananakot. Feeling mo ba that time, guguho ang karir? Naman, oo. Sa pagkakamali ko, inaamin ko, na mali ako. Pinapating advice sa akin ng mga lawyers ko. Karas mo. You will never. May galit ka dun sa nag-accuse sa'yo. So, wala kang nakita na description ng nanay mo among the girls na na-involve sa'yo? Siguro may mga 50%, 60%, pero yung 100%. Wala. Siguro kung mag-aasawa talaga akong noong araw at nakakita ko kung mukha ng nanay ko, hindi ka mukha katulad ng nanay ko. Pagka pinakasalan ko na agad. Really? Wala eh. Paano ba nasabihin yun? Kasi nakita ko yung hirap ng nanay ko na hindi na nag-asawa, hindi nag-boyfriend. Nag-focus sa inyo. Trabaho, nag-alala, pakain. Minsan nakita ko ng panahon na maliit kami na wala kami ulam. Hindi ko alam po paano siya umiikot para makakuha lang. Nagmamagic para sa inyo. Nagmamagic ka. Kaya sabi ko, siguro lahat ng nanay ngayon, siguro dapat bigyan ng rebulto yan eh. Para sa akin, walang masamang nanay. Siguro kung meron naman naging masama, naging hindi mabuti, pagkakataon lang yun. Pero walang masamang nanay. Baka tatay pa meron. Ano lang ang kaya mong aminin na kasalanan sa mga naging girls mo? Siguro naging masyado akong malikot. Siguro. At saka naging masyadong honest. Pag tinatanong ako, sa kagaling? Alam ko naman, sabi mo ng babae, di ng babae. Tapos sabi nila, hindi ka ng babae. Okay, ito mo na. Kung isasabi ako ng totoo, ayaw maniwala. Yung nag-secret. Kasi pag tinanong ka ng asawa mo, ang nasa isip mo ng babae ka. Pero pag ginulat mo, sinabi mo ng babae, siya magsasabing, hindi ka ng babae. Pero maraming beses ka nang nahuli nung mga nung current mo pa lang, na meron kang, may sineseguyan ka. Kasi nataturuan ako ng kaibigan ko sa ikalabing isang pag-uutos eh. O ano? Huwag pauhuli. Tapos nilagyan pa ng ikalabindalawa. Ano yung ikalabindalawang? Pag nahuli ka, huwag kang aamin. Tapos may bago pa ngayon, ikalabintatlo. Ano? Pag nahuli ka at umamin, huwag ka naman damay. So 13 pala yan. Mawala na mga nanay, wag na mga anak Hindi mo. naman. Ako na lang umawala, huwag naman sila. Oo, diba? Kaya pagka sinasabi na, ano nangyari, ako may kasalanan. Hinaako mo na lang Oo, para kasi wala nang usapan, gano'n. Kasi mas madali magpatawad ang tao pag lalaki may kasalanan. Diba? Among their peers, babae may kasalanan, pati peers sila, susumbatan sila eh. So, it's just being a man enough to accept na ikaw na lang natin may kasalanan para matapos na. Wala na sinisisi dahil kaya mo naman yun. Kaya ako, wala na ako. Yun ang tama, ikaw yun, bakit hindi ikaw? Oo pa rin. Hindi ikaw, ako pa rin. Pero wala kang trauma sa nakaraan? Meron, maraming trauma. Kaya lang sabi ko, yung trauma ko kasi hindi ko tinago para takutin sa sarili. Ginamit ko yun para hindi ko nadaanan ulit. At least, diba? Pero Chong, yung mga anak mo, nakatapos lahat. Nakatapos. Dalawa lang nag-aaral. 1, 2, 3, 4 taon nag-aaral. Sa'yo lahat. Kahit pa paano, meron na ako ng abogado, psychiatrist, isang teacher, dalawang entrepreneurship, isang engineering. Yun na yung napamanak sa kanila, yun na lang. At siguro naman, dahil may abogado ka ng anak, hindi ka lalapit sa kanya dahil meron kang kaso. Oo, mahirap. Bakit tatalo ko? Oo, wala. Actually, totoo yan. Kahit may abogado akong anak, ayoko sila i-burden. Kukuha ako ng ibang. Hindi dahil sila wala akong tiwala sa kanila, dahil ayoko sila i-burden. Tsaka ma-compromise yung ano nila, dahil tatay ka nila. Yung judgment nila. The judgment nila, maging biased. Diba? Oo. Tsaka baka mapikon sila sa kanila.
Kaya ang ano ko lang sa mga anak ko na rest assured, hindi ako aasasin. Pero ayoko kay pera. May nagtampo na ba sa yung anak? Meron din. Dahil nagkulang ka in terms of panahon mo, presensya mo? Nagtampo sa akin dahil nagalit siguro ako sa kanya. Dahil sa hindi ko nakita yung klase ng pag-aalaga sa mga anak. Doon ako nagagalit eh. Hindi naging responsableng ama. Hindi, siguro, nakalimot. Nagkulang sa kanyang mga ay ng anak. Oo. Kasi ganun ako kaaway nila eh. Kasi mga apo ko, ako kaaway nila. Kung ako yung nagagalit talaga. So ilan na apo mo? 8 na. Kumusta ka bilang lolo? Nakapaka-selfish naman nila lahat eh. Bakit? Eh, sabi ko sa kanila, pero naman apo, kahit paano. Eh, kasi ang dahilan nila, baka daw hindi ko na isole. Kaya si Winwin ngayon, nakikipagkontrata na ako ngayon. Kaya ka Winwin, dahil babae ka, ikaw ang anak ko, lahat ng karapatan para sa anak mo nasa iyo. Ngayon pala magkasundo na tayo. Pag nanganak ka akin ha. Dati hindi mo aso. Hindi, ibig sabihin ako mag-aalaga. Sabi niya, sige. Usapan yan, sabi ko The moment na mga anak ako mag-aalaga, so magtrabaho ka ulit. Pag malaki na sila, ulit mo sila. So hindi mo na-experience na naging hands-on lolo ka? Hindi. Siguro sandali lang. Isang apo ko si Nico, sandali lang. Yung dalawa kong apo na mga binata na, siyempre, ay dalaga at binata. Yung isa naman, malalaki na sa Amerika. Ganda kong isang anak, si JB, nasa Amerika, single mom siya. Pinauwi ko yung dalawang anak niya para alagaan ko. Eh, ayaw naman niya mahiwalay sa anak ko. Yun parang nanay ko yun. Kahit nahirap, huwag lang malayo sa nanay ng anak ko. Sabi ko naman, naalagaan ko lang naman sila. Pero totoo niyan eh, namimiss ko rin may bata eh. Oo. Sarap may bata. May kulang pa ba sa isang Joey Marquez? Meron ka pa bang gustong makuha, ma-achieve, na-experience? Siguro Yun, tapos okay na ako. Pwede na akong kunin ni Lord bukas. Parang gano'n. Huwag naman. Hindi ba may mga ganun tayo? Oo, hindi kasabihan. May ganun ako kaibigan. Sabi niya, paabuti mo lang ako ng 50. Sabi niya, pwede mo na ako kunin, Lord. Oo. Nag-50 na. Paabuti mo lang ako ng 55. Nag-55. Hindi, 60 na ngayon. Yung mamakaawa, huwag mo lang doon siya kumakunin. Ay, kasi sinungaling ka talaga. So may kulang ka. May kulang ka. May kulang pa sa isang Joey Marquez. Kasi simple lang naman ko eh. Ang gusto ko lang naman tahimik na buhay, may pagkain sa lamesa, may trabaho kahit pa paano, unti-unti. Siguro nahihanda ko na yung sarili ko na lahat na bigay na sa akin ng Lord eh. Hindi ko eh. Kung meron naman dumarating, sabi ko, bonus na lang kay Lord. Salamat sabi sa akin. Nahihiya na rin akong miling sa kanya eh. Dahil ko nahilig eh. Sabi ko siguro Lord, hindi siya, yung marami kong nangihiling sila, nabigyan mo ako. Nabigyan mo na ako. Ano ang iyong may papayo, Chong, sa mga ama? Sa mga tatay, lalaki tayo, sabi yan, yan yung male ego natin eh, di ba? Mga lalaki kasi gusto, parati tayong macho. Parating karamihan sa mga lalaki, papuri, marami kang babae, di ba? Hindi pala tama yan. Sabi ko, wala naman perfecto, nagkakamali tayo. Pero yung pagkakamali natin, sana ayusin naman natin mabuti. Pagbayaran natin na kahit pa paano. Kung bata man yan, maging responsible tayo sa mga anak natin. Kung pananakit man yan, humingi tayo ng tawad. Kung saka napagbintangan ka between babae at saka ikaw, kuhin mo na, lalaki ka naman. Ayaw mo yan. At higit sa lahat siguro, yung huwag tayo mananakit ng babae. Mahirap. Hindi ako napagbintangan ng ganyan. Pero sabi ko, Oo nga, napagbintangan ka ng ganyan. Ano? Kaya lang. Yun hindi mo matanggap sa sarili mo. Napagbintangan ka ng pero sabi ko eh, pagka sinilungat ko lang, lalaki na naman yan. Feeling mo ba that time, guguho ang karir? Hindi. Ba't ka nakasiguro? Kasi sabi ko ganyan eh, wala akong ginawa eh. Siguro kung may sabi ko na nabuko ko, yan. Yan. Pero pag alam mo wala kang ginawa, hindi ka matatakot eh. Kita mo, dito pa rin ako nung kaya sabi ko, okay si Lord ah. At saka, pinaprating advice sa akin ng mga lawyers ko. Na? Ka na sumagot. You will never win. There will come a time, lalabasin mo. Kasi may mga nanay na manonood nito, sasabihin nila sa'yo, huwag ka nang sumagot, deadma ka na lang dahil you will never win pagdating sa pakikipag-away sa babae. So, kung merong negative comment, yung isang nanay, grabe naman to si Chong. Di ba porke mali kayo, anin nyo na lang, aminin nyo na mali kayo. Bakit hindi kayo kikibo? Then, mali yata siguro ang premise doon eh. Dapat, ang sabihin doon eh, alam niyo naman walang kasalanan, ba't ginanyan niyo? Yeah. Kita mo, tumanggap na lang dahil may galang pa rin sa babae. Kasi pag ikaw sumagot sa babae, tawag sa'yo, hindi lalaki.
Sabi ng araw, di ba? Ba't ka pumapatol sa babae? Kaya hindi ka nasasagot. Pero ito no, sa akin lang naman yan ha. Kaya sa akin kasi pag inaway ako ng babae, hindi ako sumasagot. Kasi kasama na siguro yung gusto ng galit nila, hindi mo naman sila. Pag mga tuwiran ka pa, sabi, ba't sumasagot ka sa babae? Ba't kailangan mo sagutin? Pabayaan mo. Hindi ganun eh. Less talk, less mistake. Oo, nag-work naman sa akin eh. Many times nag-work sa akin na. At hindi ka pa rin natumba, Chong. Kasi nga sabi ko, kahit anong sabihin gawin sa'yo, pagka alam mo wala ako sa lahat, nandiyan ka pa rin. Totoo yan. May galit ka. Ako? Wala. Naku siguro yung taong, nakita mo na galit. Hindi, may galit ka dun sa nag-accuse eh. Eh sabi ko nga doon sa tatay ko nga na pinabayaan ako, doon ko nagalit eh. Nakiss lang ako, doon nagagalit. So sabi ko nga, mas ang galit kasi, dala mo hanggang sa pagtulog mo. Totoo. Hindi ka makatulog, ikot ka na ikot sa kama. So bakit ka bubusitin sarili ko dahil sa'yo? Hayaan ko, makahimbing ako matutulog. Kahit ano ibintang mo sa'yo, matutulog ako maganda. Harap ako sa salamin, harap ako sa tama, makikipag-usap. Ikaw ang magagalit sa akin kasi ba't hindi ako nagagalit? Ba't hindi ka nagre-react? No, di ba sabi nga nila, mag-react ka lang pag totoo. Pero kung hindi totoo, lahat naman ng tao, bagay pwede ibintang sa'yo. Kaya lang, minsan nagiging totoo yung hindi totoo dahil malaban ka sa usapan. Tama. Ikaw ba hindi ka nagagalit pag napapabintangan ka? Pagod na ako magalit. Pagod na ako magalit. Bakit? Alam mo, ikaw 60, ikaw hinayaan. Ako 51. Iniintindi ko kung saan nanggagaling. Ang galit. Ang galit para mas maintindihan ko. Parang, di ba, pag tumatanda yung mga tao, umiikli pa sa Pasensya. siya. Nilalabanan ko siya. Pinaluluwag mo pa rin. Oo. Kailangan ko siyang, kailangan kong maunawaan ito para hindi ako magalit. Pero di ba, mas open ka sa ganyan dahil mas maraming pwedeng magsalita sa'yo dahil ikaw yung nagsasalita parati. Ako nagsasalita parati. Hindi, di ba, mas maraming papansin sa'yo dahil ikaw parati nagsasalita. Oo. Lahat ng sasabihin mo, pwede isalungatin ng mga pakikinig sa'yo. Oo, syempre. Hindi ka napipikon minsan. Laging ang katwiran ko. At the end of the day, I cannot please everybody. Tama. So, sanay ka na. Bugbog nga ako sa bashers. Ano ba? Di ba pala ng black, di ba? Kaya inano ko, okay. Kunwari, ikaw, tinira ko ni Chong sa comment. Ba't ako tinira ni Chong? Anong kasalanan ko? Pero kung sa isang Juan de la Cruz, tinira, hindi niya ako kilala. Okay na. Mas masasaktan ako kung kilala ko. Kung kilala ka. Magkakilala kami, tinira niya ako. Ang ibig sabihin mo, mas masasaktan ka kung kilala ka ng tumitira sa'yo. Kasi kung hindi ka kilala, okay lang. Diba? Tama. Kasi nakakapag-judge lang sila eh. Alam mo mga judgmental lang yung mga tama. sa social media, diba? Napakadami. Oo, Diyos ko. Kaya hindi ko na sila inaano. Ang lagi ko na lang ninanamnam, relevant ako. Kasi tinitira ko. Sexy, pag hindi ka naman relevant, hindi ka papansinin eh, diba? Diba? Kahit magtitihaya ako sa kalye. Tama. Pero alam, mas bilib ako sa'yo. Bakit? Kasi ikaw, sa dami ng pinagdaanan mo rin, 4 din yung pinalaki mo eh. 5. 5 na. Ikaw dati 4 lang alam. Dagdagan pa pala. Oo, 5 girls. Kasi nung araw, all girls ako ngayon, nung araw, all boys. Pero ibig sabihin, din ako masaludo sa'yo. Di kasi syempre, di ba? Lalo na, pag nangangaral ka sa iba, dapat ikaw mismo gumagawa. Di ba? Practice what Ang hirap, tama, di ba? Pag tama. Hindi, lalo na, kung ang ipamamana mo sa mga anak mo, pangalan mo. Oo, tama. Di ba? Dala-dala nila yan eh. Oo, pag nasigok ako, tapos tatay mo ba yun si OG? Opo. Kaya namatay yung salbahe yun. Salbahe yung tatay mo. Tapos sasabihin ng bata, ano pong kinalaman ko dito? Bakit ako? Pero kung maganda yung reputasyon mo, yung karakter mo, tatay mo ba si OG Diaz? Opo. Ay, itong tatay mo, hindi man lang ako nakabawi sa kanya. Oh. Alam mo kasi meron akong isang nabasa na napakaganda, OG. Ewan ko kung kayo makala sa akin. Sabi nila, ang river daw, hindi umiinom ng sarili ng tubig. Ang puno, hindi kumakain ng sarili ng prutas. Ang bulaklak, hindi niya inaamoy ang sarili niyang bango. Dahil ang batas ng nature is para matulungan mo ang tao. At pag nangyayari yun, sumasaya ang bawat isa. Correct. Pero mas lalo tayo magiging sumasaya mga tao kung napapasaya natin ang iba. Diba? Di ba ganda na? Kaya ako, parang, if I make you happy, I'm happy. Precisely. Yun ko din ganun ako. Mas masaya ako pag masaya ka eh. Ganun, di ba? Dapat ganun ang mga Dapat ganun. ang mga tao. Kasi nga dual purpose yun eh.
Pag masaya ka, hindi mo ako istorbohin. Masaya pa rin ako, di ba? Correct, correct. Yun, so pasayin na lang kita ng pasayin. Not necessarily puro yung joke lang. Ay, Masaya. hindi, oo, Hindi. hindi. Basta yung yung inner joy, importante yun eh. Kaya ako yung mga anak ko, pag ayaw mag-aaral, okay. Happy kayo? Mag-stop kayo sa school? Okay. Ganun ako. Parang nila-reverse psychology mo. Okay. Pero pag nag-stop kayo sa school, wala kayong gadget. Bibigyan ko kayo ng task sa bahay para maging kapakipakinabang kayo. Aral sila. Ay, ako iba. Ganun din ako. Ako iba nito. Nasabi ko, ganito yan. Ikaw, kunyari, may employer ka. Kami ang mag-a-apply. Ito, high school graduate lang. Ako, college graduate. Sino pipiliin mo? Sabi niya, ikaw. Oh, kita mo. Kaya kailangan mag-aaral kayo. Kasi hindi, sa amin ng kompetensya ngayon, maiiwanan ka ng maiiwanan. Hindi dahil kahit paano man, kasi may credential din ang kailangan, kaalaman, bago ka tanggap. Oo. Kumbaga, kami pinanday na ng maniwala ka sa... Oo. Kasi galing kami dyan eh. Pinagdaanan namin. Maganda nung araw, magaang pa ang buhay. Ito pa, di ba tayo nung maganda? Ngayon, kalaban natin, Ayun. teknolohiya. Teknolohiya, mga upper educated people na Saka level up na rin ng na, minsan pag masteral ka lang, baliwala eh. Wala may PhD ka. Maswerte na ako, yun doon ako napapasalamat. Hindi ko inaamot sa masyado yan. Pero it also pays na maging simpleng tao ka lang. Kung alam man meron ka, doon ka pa rin sa dati. Kung nabuhay ako sa 7 piso isang araw, kahit 1,000 isang araw na kinikita ko, 7 piso pa rin ako. So nag-janitor ako. Ilang taon ka nun? 14. Nalaman ng nanay ko, kasi sa ate ko nakatira, nalaman ng nanay ko na nag-janitor ako. Nagalit nanay ko. Dinimanda yung employer ko. Yung nanay mo? Kasi exploitation of minor eh. Oo. Nagsinungaling ako, nilagay ko 18 na kaya. Anong ending? Nasa fiscal office kami, kinausap ako ng fiscal kung bakit nagsinungaling. Ano yung employer? Sabi ko, kasi nahihiya na ako sa nanay kumingi ng pera kasi kita ko yung pagod niya, hirap niya. Gusto ko na kumita para sa akin. So sabi ng fiscal sa nanay ko, Mrs. sabi dapat matuwa kasi tanay anak niya dali. Kasi kahit yung murang edad gusto nang maghanap buhay dahil ayoko ng pahirapan. So nakonvince si nanay ko, sige sabi ko, sige. Tambakan nyo pa ng trabaho yan. Oo, yun nga. Nagtrabaho pa ako lalo. Nilinis ako ng kotse sa hapon, tapos napupunas ako ng lamesa, sabi ko sa janitor. Mahirap. Alam mo ba yung panahon na yun na Pasko, ako mag-isa sa isang kwarto. Yung Pasko? paano ng kwarto eh. Bakit nakanunod lang ako sa bintana, tapos ang hawak ko, anong Jollibee lang, kumakain ako. Pasko yun. Hindi ko makalimutan yun. Bakit ka nag-iisa? Kasi nga natrabaho ko eh. Ba't hindi ka umuwi para mag-celebrate with the family? Kasi may trabaho ko kinabukasan. So, literal na mag-isa ka lang? Oo, umiiyak ako noon. Makain ng bed. Pero sabi ko, ngayon lang ako maghihirap. Okay lang. Kailan ka ba huling umiyak? Ay, namatay Bato ka ba? Oo, namatay nanay ko. Yun lang magpapayak sa akin nanay ko. Oo, dahil ako saksi mismo kay Nanay Yun Teresita. lang, yun lang. Kung gaano ka ba eh. Sa kanya lang ako umiyak na isang linggo hindi tumitigil yung luha ko. Talaga. Ganun ko kamahal nanay ko. Kaya sabi ko, kaya parati ko sinasabi sa mga anak ko, mahalin niyo ang mga nanay parati. Dahil mas importante siya kaysa sa akin. Bakit? Nanay yan eh. Tatay ka. Oo, pero mas nanay eh. Niniwala ko na mas ang tatay dapat pangalaman sa nanay. Kaya kung ano gusto ng nanay, wala ka na. Gusto ng nanay, sige. May oras kayo, sige. Kasi nanay. Kasi yun ang pakiramdam ko eh. Na ang nanay, pinanganak kayo, pwede siyang mamatay. Ako, nakilagi lang ako eh. So, nung pinanganak kayo, responsibilidad ko naman na palakihin kayo ng maganda. Sana ganun mga tao, mga pamilya na yan. Iba na bang kabataan mo ngayon? Sa tingin mo? Layo na. Nalulungkot ka? Nalulungkot ako kasi sayang eh. Sayang yung kultura natin na magmahal tayo sa magulang, magalang tayo sa magulang, sumusunod tayo sa magulang. Wala na yun. Doon ako nasasaktan. Sabi ko, malalaman nyo lang kung gaano kalagang ng mga magulang nyo pag naging magulang kayo. Sabi ko yan, hindi nyo alam eh. Sinasabi ko rin yan sa mga anak. Di ba? Sakit na nga. Kaya pag nakakita ako ng mga bata na hindi walang
respeto sa magulang. Naiinis ako, parang gusto ko siyang sabunutan na ano, pero hindi pwede. O, pwede, magpapaiyakan ka rin eh. Ito na to, sabi ko, ito na. Ito na kasi. Hindi na ano ko lang si Nanay Teresita. Naabot mo yun, di ba? Inabot namin ni Morley. Paborito kami ni Morley noon. Nagpunta pa kami ng Cardinal Santos. Binabantayan namin si Nanay. Di ba? Tapos si Nanay noon, hindi ko makalimutan. Nagluto siya dahil namatayan siya. Pero nagluto siya, okay lang siya, ganyan. Namatayan siya eh. Pero sabi ko, Nay, namatayan ka na, nagluluto ka pa din. Uy, ganyan talaga ang buhay. Tapos siya na yung na-ospital. Dalawang kapatid niya namatay na nagluto. Oo. Pagod. After 1 week siya namatay. Oo. Na hospital. Galit na galit ako na. Alam mo, dapat buhay siya eh. May kotse siya eh. May iniwan ng kotse yun eh. May kotse ko kinuha niya eh. Kung ginamit niya yung kotse, may driver. Kung ginamit niya yung kotse, punta siya sa Cardinal, 5 minutes away. Ang ginawa, nagpatawag ko sa taxi. Isang oras dumating yung taxi bago siya nadala. Dahil ayaw niyang gamitin yung kotse, kasi kalilinis lang daw niya. Hindi, pero syempre, tayo naman lahat may nakatakda. Hindi lang natin alam kung paano at kailan. Kaya nga, old school talaga. Diba? Old school. Yung mga nangihinayang, ayun tuloy ang ending, di ba? Isa pang humiga sa stretcher doon na taxi dumating. Tapos nung humiga sa stretcher, napunta pa siya eh. Nagkoma siya, di ba? Nagkoma siya doon. Sabi ng doktor, kung nadala lang daw siya ng 10 minutes earlier, Na lalagyan siya ng survive oxygen. pa, oo. Yun pala, 1 hour naghintay ng taxi. Na hindi ka na ginambala. Hindi ako kinabala. Hindi ako tinawagan. Nag-taping ako doon. Malis ako ng taping namin na sa hospital. Doon ako talaga iyak ng iyak. Doon lang, doon lang sa kanya nang talaga umiyak. Visit din. Anong message mo kay Joey Marquez? Sa dami ng pinagdaanan mo, wala na pwede sigurong pwede pandaanan pa na masasaktan ka pa. Dahil ang dami mong ginawa sa sarili mo na para mapunta ka kung nasan ka ngayon. Marami kang nadanasan sa sarili mo kung saan naging mahusay na ang mga desisyon mo. So, isa lang pagmawalaki ko kay Joey Marquez. Mas mabuting naging masama ka noong araw at naging mabuti ka ngayon. Kaysa maging mabuti ka ngayon, bukas magiging masamang tao ka. Nice. Ang ganda ng sinabi mo, Chong. Oh, anyway, Chong, maraming salamat sa iyo, ha? Ikaw pa, isang Diba? malaking karangalan para makausap ang isang OG Diaz na... Ano ka ba naman? So, isang napaka-simple at napaka-maaliwalas na araw ngayon dahil ito ang comfort zone ngayon ni Chong, ang kaniyang probinsya feels. No, isa na siyang plantito. Mga kaibigan. Hindi, tsaka isang masarap kasi na bagay na makikita mo yung matagal mong kaibigan na magkasama nung araw. Diba? Oo, Diyos ko. Dahil pag-uusapan. Na ako mismo ay witness sa mga kagagahan ni Chong. Anyway, Chong, marami kaming napulot sa'yo. The wisdom of Joey Chong Marquez. Thank you so much. Ayan. Siyempre, huwag niyo pong kakalimutan, i-like, i-share, at mag-subscribe po sa OGDS channel. At kung meron po kayong mga comment para kay Joy, maipapabasa natin sa kanya. Comment below lang po. Maraming salamat. Ito po yung lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo'y kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Thank you, Chong! Thank you. Andiyan na natin babae mo. Tago yun. Binagyan ano. Tago yun.